Hey guys, good evening. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Nandito na naman nga po ako si Gandara, ang Kaligita Records ninyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Digital Records. And for tonight's video, ang pag-uusapan nga po natin iyan base po sa ating na headline patungkol po kay Paulo Contis na kung saan ay nagbigay ng kanyang reaksyon about po dito sa pagkakapanalo ng TVJ sa titulong Itbulaga. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo at una sa mga nilalabas nating balita. At eto na nga. Bago po tayo dumako sa ating mainit na update, ay unahin po muna nating pag-usapan or basahin itong post ng Philippine History. Kasi alam naman po natin, Kaligita Records, no, kung itong si Henyo Master ay gutom na gutom din sa history. Naalala ko yung kanyang interview, no, na kung saan ay ano po talaga siya sa history. Kumbaga ay hindi ko makuha yung tamang term, so pasensya dun sa gutom, guys. Mahilig. Yun guys, parang yun yung target nitong si Henyo Master. Gusto po niya yung history. Makagawa ng history yun. Ito po ang hilig ngayon ni Henyo Master. Kaya nga kanilang pinupush din na magkaroon. Bukod sa sila naman talaga ang totoong may karapatan dito sa titulong Itbulaga dahil sila nakagawa niyan. Pinupush din po talaga nila talaga na makuha ang Itbulaga bago po ang 50 years. Kasi kung meron man pong may karapatan na gumamit at mag-celebrate ng Itbulaga 50 years ay ang TVJ yun. Kaya nga nitong 44 years, talagang mainit na pinag-uusapan na walang karapatan ng taping na gumamit at mag-celebrate ng 44 years dahil hindi naman sila ang Itbulaga. And unang-una, bukod sa hindi silang Itbulaga ay 1982 sila dumating. So, wala pa po silang 44 years. So, TVJ talaga ang may karapatan na mag-celebrate. Anyway, mga Kaligita Records, narito nga po ang post ng Philippine History. Ayan, another achievement na naman, mga Kaligita Records, and of course, another Bulaga serye na naman sa atin po itong lahat. Kanina po pala nakakatuwa na nakasama po ng TVJ si Attorney Buko sa kanilang live. So, kumbaga, ito po ay achievement talaga nilang lahat. Siyempre, without Attorney Buko din na sumuporta, alam niyo naman yung sinabi ni Tito Sen noon na marami na daw silang nakausap na attorney pero ang sinasabi sa kanila yung sila pabagal-bagal na unahan daw sila ng tape ink. So, buti na lang talaga, may tiwala itong si Attorney Buko at maka TVJ din, kaya nakuha po nila napakagaling na abogado. Thank you so much po, Attorney Buko. So, sabi po dito, E18 ng TV5 magiging Itbulaga na matapos pumani kina Tito Vic and Joey ang IPO na sila talaga ang nakalikha ng pangalan ng show under Tape Inc. ng mga halos-hos. Sa makatweet, kailangan ng palitan ng tape ang pangalan ng show Itbulaga. Pangalan ng show na Itbulaga na mapapanood pa rin sa GMA7 as soon as possible. Nagsimula ang sigalot sa pagitan ng tape at TVJ matapos planong tanggalin ng tape ang tatlong veteranong host ng show at gawing main host sina Alan K. Wally Bayola at Jose Manalo. As if naman napapayag po, 'di ba, sila Jose Wally and Alan K. Buti na lang talaga isang malaking supalpal po sa kanila na ang loyalty nila ay hindi sa tape kundi po sa TVJ. Bukod kina Ruby Rodriguez na tinanggal ng tape sa show, isang beses na lang pinapapasok kada linggo si Raisa, 'di ba? Tatanggalin din si Maine Mendoza at iba pang host ng show na hindi nagustuhan nila, kaya't lahat sila nag-resign, lumipat sa TV5. 'Di ba, isang Maine Mendoza, guys, tatanggalin nila. Isang big asset po ng Itbulaga, ng TVJ, guys. Napakagaling, underrated po itong si Maine Mendoza. Kahit saan mo siya ilagay, mabentang mabenta. Sabi pa po dito, nanganganib ngayon ang posisyon ng tape ng mga halos-host dahil maaaring malugi o magsara ito. Hindi na kasi sa kanila ang trademark na nagpayaman sa kanilang pamilya.
Sabi pa po dito, inaasahan na maaaring maagang makansela ang kontrata sa pagitan ng TIP at GMA7 kung bubulusok pababa ang ratings ng show na obligado ng palitan ng pangalan in provision of RA number 8293 in or Intellectual Property Code of the Philippines. Maaring ang maging noontime show ng GMA7 ay ang showtime mula sa walang prangkisang network na ABS-CBN na nagrerenta lamang ng airtime sa istasyon ay may permiso sa NTC. Ang Itbulaga ang kasalukuyang may hawak ng record bilang pinakamatagal na daily show sa buong mundo na umeere pa rin na magpahanggang sa ngayon mula 1979. So, yun lang. Kapag pati po GMA7 ay mawalan po ng ganas sa kanila dahil usap-usapan po sa social media talaga na bubulusok po ito pababa. And kapag nangyari yun, baka sakali, baka po ang pumalit dito sa taping ay ang GMA tuloy. ang showtime na kung saan alam naman po natin na malakas. And pag nangyari yun, okay lang po sa atin. Tomas man, ratings ng showtime dito sa GMA7, wala po tayong pakialam basta nasa TVJ ng Itbulaga at wala na po ang taping sa noontime show. Kumbaga ay at least wala na pong kahate ang TVJ at kalaban ang TVJ lalo na pagdating po sa legalities dahil TVJ na po ang may-ari ng titulong Itbulaga. Kapag nangyari yun guys, okay lang po ang friendly competition ng Showtime and TVJ for me. So kayo po ba guys, ano ang inyong masasay about dito? And naniniwala din po ba kayo na maaaring mangyari yon na bibitawan ng GMA7 at hindi na paparinyuhin pa ng kontrata ang Tape Inc. kapag tuluyang bumulusok po ito pababa guys? Kasi at the end of the day, black timer lang po sila. So kung ang ratings po ay bumaba sa Itbulaga, ang damay lang po, kumbaga ang dihado lamang po dito ay Tape Inc. talaga. Kasi may lugi or hindi, ka-OG, ay panalo pa rin ang GMA7 kasi magbabayad at magbabayad pa rin naman at hindi maapektuhan ang GMA7. Yun nga lang, kung maaapektuhan man po siguro dungis sa ratings. Alam naman po natin na importante sa network na mataas ang ratings mo kasi lalo na ikaw ay ang pinakamalaking network ngayon. About naman po sa pera, panalo pa rin ang GMA dahil ang advertisers naman guys ay sa Tape Inc. yun. Kumbaga, may advertiser o wala, magbabayad sila sa GMA7. Nag-gets niyo po ba yung punto ko? Well, ayan na naman tayo. Anyway, eto na nga ka-legit guys. About dito doon sa binasa ko na nanganganib na malugi ang Tape Inc. dahil wala na ang titulong Itbulaga na nagpayaman sa kanila maaari. Ka-legit records kasi ang Itbulaga po talaga ang swerte ng Tape Inc. Pero kung mawawala na nga itong Itbulaga sa kanila, hindi na nila magagamit, and sorry na lang. Sorry kung tatalikod din ang mga nahahakot nila ngayong fans. Kasi aminin man po natin sa hindi, meron na rin silang nahahakot na fans. Kaya nga meron na po nagsilabasan na vloggers and defenders ng Tape Inc. Diba? Nung nakaraan, ito mga tayo lang Tayo lang po may defenders. Pero sila biglang nakapagtataka. Sabi nga, lahat daw po ginaya, pati vloggers po ay ginaya na rin nila. Dati, TVJ lang may vloggers, defenders. Ngayon, pati na rin daw sila. So, kumbaga, ang punto ko dito ay meron na rin silang nakukuhang fines. So, kung sakasakali po, napakamalas po nila, kung mga funds na itong nakukuha nila, kakonti na nga lang po, ay magsisitalikod pa dahil ang Itbulaga ay napatunayan na TVJ.
Samantala, pag-usapan naman po natin ang patungkol po dito kay Paulo Contis na kung saan kalat na nga po ngayon sa social media ang kanyang ibinahaging reaction di umano hinggil po dito kasi talagang inaabangan din po ng marami ang magiging reaksyon nila. Malamang po kasi magbibigay po sila ng reaksyon kasi ma-trending po ito sa social media pati nga po sila nadadamay sa pagka-trending dahil sa pagkatalo po nila dito sa APO. Pero ayun nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo kagabi, nako, ay makikipagmatigasan po ang mga yan. Malamang sabi nga po ni Attorney Buko, inaasahan po nila ang pag-aapila ng Tape Inc. Pero wala naman pong wala naman pong kaso sa atin kahit magbigay pa sila ng reaction dahil malamang po ay talagang normal naman po na magre-react po sila dahil sila yung mga bagong host. And ano pa ba ang aasahan po natin sa reaction nila? Di ayon, sasabihin po nila na hindi pa tapos ang laban. Mahaba pa ang laban. Pero at least, 'di ba, TVJ wins. Kahit pa po na-renew nila nung nakaraan ang registration sa IPO, baliwala naman po siya ngayon. So, kayo po ba, speaking of opinion or reaction, ano po ang inyong masisay about dito? Pa-comment lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.